Magandang araw mga kapasta. Ako si Gwen ng Marikina. Isa po ako sa mga subscriber at avid listener ng channel na to. Ang ibabahagi ko sa inyo ay naging karanasan ko bilang nurse sa unang ospital na pinasukan ko. Isang pribadong ospital yon sa Laguna. May 2 taon na din ako doon nang mangyari ang hindi ko akalaing may experience ko. May pasyente kami sa private ward, si Mang Jo. Likas na masiyahin at palabiro siya. Sa kabila ng iniindang sakit ay lagi itong nakangiti. Pero unfortunately ay nag-expired siya makaraan ng may halos 2 buwang pagka-confine. Sa loob ng mga panahong yon, wala ni isang kapamilya si Mang Jo na dumating. Tanging caretaker niya sa bahay na bibihira lang din pumunta doon dahil na rin sa utos na. Byudo kasi siya at nasa Amerika na lahat ng anak niya. Ayaw na daw niyang abalahin pa. Kulang kami noon sa staff ng gabing yon. Kaya ako lang ang mag-isang na-assign na magsagawa ng post-mortem care sa kanya. After siyang ma-pronounce na deceased ng attending physician niya, bago ako pumunta sa room niya, ay hinihanda ko muna ang lahat ng kakailanganin. At noong papasok na ako, nagulat ako. Nang hindi ko pa man nahahawakan ng doorknob, ay kusa itong bumukas na parang may nagbukas mula sa loob. Gayong wala namang ibang tao doon dahil hindi pa dumarating ang kasama niya. Habang nagsusulat ako sa chart, ay nagpatay sindi ang ilaw, bagay na ipinagkibit balikat ko lang. Dahil normal naman yon kahit sa nurse station. Pero nang magsisimula na ako, ay nami-misplace ng mga bagay na gagamitin ko. Doon ako nakaramdam ng kakaiba. Alam na alam kong kompleto lahat ng gamit ko bago pa ako pumasok doon. Pero isa-isang nagkakawalaan ang mga yon at nakikita ko na lang nasa gilid na ng kama o di kaya'y sa ilalim nito. Kinilabutan ako nang maisip kong baka pinaglalaroan ako ni Mang Jo. Kaya nagsalita ako at sinabi kong wag po ngayon at baka hindi kita matapos. Matapos kong sabihin yon ay may narinig akong tila mahinang pagtawa na nagmumula sa bibig ni Mang Jo. Kaya naman bigla akong napatakbo sa labas. Pero agad din akong napahinto nang matanaw ko sa nurse station yung senior namin na napakasungit. Kaya kahit nakakatakot ay napilitan akong bumalik sa loob at inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yun. Nanginginig ng kamay ko at nagtayuan ang mga balahibo ko mula sa batok. Nang magsimula akong asikasuhin si Mang Jo, nakita kong nakadilat ang mga mata niya. Kaya ipinikit ko yun at nagsimula na akong tanggalin yung mga bagay na nasa katawan niya, alahas, tubings at damit. Pero pagtingin ko sa kanya ay nakadilat na naman ang mata niya. Kaya naman nilagyan ko ito ng bulak, maging ang ilong niya. Pero paulit-ulit itong nalalaglag. Hindi na ako magkanda tuto sa ginagawa ko dahil nangangatog na ang katawan ko dahil sa nerbiyos. Sa wakas ay malapit na akong matapos sa kanya. Nalagyan ko na ng tag ang daliri niya at ang paa. Nabalot ko na rin siya ng kumot. Nang iniligpit ko na ang mga iba pang gamit, ay may nalaglag sa ilalim ng kama. Nang yumuko ako para damputin yun, ay nagtaka ako. Nang makita ko yun, yun ang tag na ikinabit ko sa paa niya. Napatili ako sa gulat. Nang pag-angat ko ng tingin, ay bumulaga sa harap ko ang mga paa niyang nakalabas sa kumot. Pagtayo ko, ay nakita kong nakatanggal ang kumot na ibinalot ko sa kanya at nakadilat na naman ang mga mata niya. Napaatras ako sa dingding at napahagulgul ako sa sobrang nangingilasag na balahibo ko dahil sa matinding takot. Pero pilit ko yung nilalabanan. Alam kong pandinig ang pinakahuling nawawala sa isang namatay. Kaya naman nangangatal man sa nerbiyos ay dahan-dahan kong nilapitan si Mang Jo at kinausap ko
na tumigil na siya sa paglalaro niya sa akin dahil baka mamatay ako sa takot. Tapos noon ay umiyak na ako at nagdasal at muli ko siyang ibinalot habang nanginginig ang buong katawan ko. Sa awa ng Diyos ay natapos ko rin siya. Naglaho ang luha at sipon at pawis ko nang makalabas ako ng kwarto. Sa pagtataka ng mga kasama ko, doon sa nurse station, nag-breakdown ako at kinailangan pa nila akong pakalmahin bago ko nagawang ikwento sa kanila ang nangyari sa akin. Mga kapasta, ako po si Osel na taga Malabon. Mula nang mawalan ako ng trabaho noong pandemic, ang pakikinig ng mga horror stories na ibinabahagi ng kapwa ko listeners sa channel na to ang naging libangan ko. At gaya ng iba, ay may karanasan din akong maibabahagi sa inyo. Taong 27 nang isilang ko ang panganay ko sa isang maliit na pribadong ospital sa probinsya. Luma na ang ospital at bihira na lang ang nagpapa-admit doon dahil bukod sa liblib ng kinatatayuan nito ay iilan lang din ang doktor at ang nurse na nandoon. Naglipatan sila sa bagong tayong government hospital sa pinakabayan. Pero dahil yun lang ang pinakamalapit sa akin ay doon na ako nagpunta. Single mom ako at noong time na yon ay nasa abroad naman ang nanay at kapatid ko. Kaya sarili ko lang talaga ang maaasahan ko. Maganda naman ang ospital na yon. Pero dahil nga may kalumaan ay mukha na siyang creepy. Pero hindi ko na ininda yon. Ang importante ay mailabas ko ng maayos ang anak ko. Cesarean ako kaya inabot din kami ng ilang araw doon. Pangatlong gabi ko na sa OB ward na yon na pangdalawahan. Pero ako lang ang pasyente nung time na yon. Katatapos lang mag-rounds ng mga nurse na naka-duty. At kasalukuyang kong binibreastfeed yung baby ko. Nang bigla na lang siyang magligalig at mag-iiyak. Dahil first time mama ko, nataranta ko. Hindi ko alam kung papaano ko siya patatahanin. Nang maya-maya ay bigla ko na lang naramdaman na nanlaki ang ulo ko at nagtayuan ang balahibo ko sa batok. Nakaramdam din ako ng kakaibang lamig na parang hindi naman sa aircon ang gagaling. Nawala ang focus ko sa baby ko at sige pa rin noon ang pag-iyak. Nagpalingali nga ako sa paligid dahil pakiramdam ko ay may nagmamasid sa amin ng baby ko. Hanggang sa may marinig akong mahinang tinig na parang naghaham. Yung parang katono ng lullaby na kinakanta ng nanay natin noon. Sa unay mahina lang dahil nangingibabaw ang matinis na iyak ng anak ko. Hanggang sa lumakas ito. Nangilabot ako dahil dinig ko na malapit lang sa amin ang pinanggagalingan ng tinig na yon. Pero wala namang tao doon kundi kami lang. At nakasara ang pinto kaya imposibleng marinig ko ang ganon. Kung sa ibang ward man galing yon. Nagpapanik ako noon sa nararamdaman kong takot nang mapansin kong unti-unting humihina ang pag-iyak ng baby ko. Hanggang sa tuluyan na itong tumigil at makatulog habang kalong-kalong ko. Kasabay noon ang unti-unting pagkawala rin ng tinig. Kinabukasan, tinanong ko yung nurse kung may mga pasyente ba sa kabilang ward at kung may narinig ba silang kumakanta nung gabi. Nung sinabi niyang walang ibang pasyente doon sa OB maliban sa akin dahil na-discharge na yung dalawang sinundan ko at wala din silang nadidinig na ganon, ay biglang gumapang ang kilabot sa katawan ko. Hindi na ako nakakibo noon pero nanigas ang tahi ko sa tiyan kasabay ng paninigas ng buong katawan ko sa takot. Dahil napuyat ako ng nakaraang gabing yon, nang sumunod na gabi ay napahimbing ang tulog ko matapos kong padidehin ang anak ko nang maalimpungatan ako
Sa muli niyang pag-iyak, hindi ako dumidilat na kinakapa ko siya sa gilid ko para sana tapikin. Pero bigla akong napadilat nang hindi ko siya makapa. Hirap ako pero nagpumilit akong makabangon. At ganoon na lamang ang gulat ko nang makita kong kalong-kalong siya ng isang babae na naka-hospital gown kagaya ng suot ko. At habang ipinaghihiling niya ang anak ko, ay naghahaming ito ng tono ng lullaby na narinig ko nung isang gabi. Ang normal na reaksyon ay isitahin ng babaeng hindi ko kilala na basta na lang pumasok at binuhat ang anak ko. Yon ang gusto kong gawin. Pero naumid ang dila ko at naunahan ako ng takot. Nang makabawi ay tinanong ko kung sino siya at bakit niya binuhat ang anak ko. Kumarap ang babae at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang mukha nitong maputla na tila ba isang bangkay. Malungkot na tinitigan nito muna ang baby ko. Hinalikan sa noo bago ibinaba sa tabi ko. Daig ko pang naparalisa dahil sa sobrang pagkabigla nang nakatingin lang sa babae na noon ay humiga sa bakanting kama sa tabi namin. At doon ay unti-unting lumubog hanggang sa tuluyang maglaho sa paningin ko. Walang kakurap-kurap ang mga mata ko na tinutuluan ng luha habang walang tigil sa pangangatog ang katawan ko. Nang makabawi ay dali-dali kong pinindot ang call button at para pumasok ang nurse. Sinabi kong i-discharge na kami at magsasign na lang ako ng waiver dahil hindi ko na kaya na magtagal pa doon. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng kwentong ibabahagi ko ngayon. Ako nga po pala si Beron, isang nurse at one time ay nasa graveyard shift ako noon. Nang utusan na naman ako ng senior namin na i-check yung mga supply sa stockroom na nasa ikalimang palapag. Gusto kong magreklamo. Feeling ko kasi pinag-iinitan ako dahil halos gabi-gabi na lang at tuwing duty ko. Saka siya nagpapacheck ng supplies. Wala naman sanang problema doon. Okay lang naman sana dahil sumusunod ako sa superior ko. Ang problema ay yung pupuntahan kong stockroom namin, which is nasa ikalimang palapag pa. Halos abandoned na. At sa ganoong oras pa talaga na walang katao-tao doon. Oo, at wala naman ngang nangyayari sa akin tuwing umaakyat ako doon. Nakakabalik naman ako ng maayos. Pero yung grabing kaba at nerbiyos na pinagdadaanan ko sa tuwing pumupunta ako doon ay hindi madali. Pero wala akong magagawa kung hindi sumunod. Kaya sige lang. On the way na sa elevator noon, nag-earphone ako at nag-sounds para labanan yung kabang nagsisimula ng umahon sa dibdib ko. At as usual, ako lang ang mag-isa. Kasi nga, mag-aalauna na noon ng madaling araw. Wala naman ang dapat pang iakyat doon. Kung sino man ang dapat umakyat maliban sa utility, maintenance, at kami nga na may mga kailangan sa stockroom. Pakanta-kanta pa ako noon nang biglang nag-iba yung tunog na napapakinggan ko sa earphone. Naging tunog yun ng isang creepy violent sound effect. Bigla kong nahugot yung cellphone ko sa bulsa at chinek ko kung ano yung tunog na yon. Pero nasa love songs naman yung nasa screen at yon ang una kong pinapakinggan. Nung muli kong pinakinggan sa earphone ko ay tunog talaga ng violin nang madidinig mo doon. Sa takot ay tinanggal ko ang earphone at inalis ang music sa cellphone. Nagsimula na akong panlamigan noon nang bigla namang kumurap-kurap ang ilaw sa loob ng elevator. Napamura pa ako sa takot. Sa wakas ay nakarating na rin ako sa ikalimang palapag. Pero pagbukas ng elevator ay nagulat ako nang bumulaga sa akin ang dilim.
Napatingala ako sa digital display at tama naman, nasa ika-5 palapag nga ako. Bakay ka ako nag-cost cutting, kaya iilan lang ang nakabukas na ilaw. Nagdalawang isip naman ako kung tutuloy pa ako. Pero kailangan, kaya naman binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at lakad takbong dumiretso sa stockroom. Mabilis ang kilos ko nang makarating ako doon. Nang magsisimula na ako mag-check, ay nakita ko sa sulok ng mata ko, ang paggalaw ng mabibigat na kahon sa gilid na para bang may tumutulak rito. Gusto ko lang baliwalain yon at ikondisyon ang utak ko na guni-guni ko lang yon. Pero hindi na nga magkaintindihan yung mga naisusulat ko sa chart. Kasi naman ay kinikilig na talaga ako sa nararamdaman kong kaba at pagkaihi. Nang maya-maya naman ay may narinig pa akong sumusutsut sa akin na agad na nagpatayo ng balahibo ko. Alam ko kasing walang ibang tao doon, kaya lalong hindi na ako magkandatuto hanggang sa nalaglag na yung ballpen ko. At nang yumuko ako para damputin yon, ay may nahagip ang mata ko sa sulok ng mga karton na nakakamada. Isang pares ng paang nakayapak. Nanigas ang katawan ko at hindi ko agad nagawang tumayo. Nanginig ang buo kong kalamnan nang makita ko ang red tag na nakasabit sa paa nito. Nahagit ko ang paghinga ko at napalunok. Bumilis na rin ang tibok ng puso ko. Nang iangat ko ang mga mata ko sa may-ari ng paa ay nagimbal ako nang wala akong makitang katawan. Hanggang binti lang pala yun. Yung tayo ko na yun ay bigla akong kumaripas ng takbo palabas ng supply room. Nagtititili ako habang patakbo sa elevator. Nung time na yun ay buong hallway na yun ang kumukurap-kurap ang ilaw at nagpapatay sindi. Nagkandara pa na nga ako sa pagtakbo pero tumayo agad ako. Wala akong ibang nasa isip kundi ang makaalis sa lugar na yon. Hanggang sa wakas ay nakabalik na nga ako sa nurse station. Kara po ang pangalan ko mga kapasta. Naniniwala naman ako sa mga paranormal activities at mga kakaibang entity na nasa paligid lang natin. Pero ni sa hinagap, hindi ko inaasahan na makararanas din ako noon. 2015 nang maoperahan si mama noon at kinakailangan niyang ma-admit ng ilang araw. Kaya naman kinuha namin siya ng isang solo room sa isang pribadong ospital. Pagpasok pa lang namin sa kwarto ay sumalubong na agad sa akin ang hindi magandang pakiramdam. Parang ambigat at hindi ko maipaliwanag. May ilang araw na din kami doon nang magsimula ang mga kakatuwang pangyayari sa loob ng kwartong yon. Mag-aalas 3 noon ng madaling araw. Natutulog na ako sa couch sa tabi ng kama ni mama nang maalimpungatan ako dahil pakiramdam ko parang may tao sa loob ng room maliban sa amin. Pero nang mag-angat ako ng ulo ay wala naman akong nakita. Pero hindi mawala-wala yung kakaibang pakiramdam ko kahit noong pumikit na ako para sana matulog ulit. Parang bumigat ang pakiramdam ko at sumakit din ng matindi ang ulo ko. Kaya naupo na lamang ako. Bala ko sanang magtimpla noon ng kape nang bigla kong madinig ang paglagaslas ng tubig sa loob ng CR. Bigla akong kinabahan. Wala akong ini-expect na makakasama namin ng gabing yon dahil nasa trabaho ang mga kapatid ko. Tumayo ako sa tapat ng pinto at nakiramdam. Sige lang sa paglagaslas ng tubig mula sa shower. Ganon din ang pag-click ng flash sa bowl. Nang hawakan ko na ang doorknob ay nakalak ito. Lakas loob ko itong kinatok at tinanong kung sinong nasa loob. Sa isip ko, kung isa sa mga kapatid ko yun ay makatitikim talaga sa akin
dahil pinakaban nila ako. Pero walang tugon mula sa loob. Kinatok ko ito ng kinatok. Pero hindi na ako makapaghintay ng gusto dahil ayokong magising si mama. Abot-abot ang kaba ko noon nang ilang sandali na ang lumipas ay hindi pa rin sumasagot at nagbubukas ang pinto ng nasa loob. Kaya naman pinindot ko yung nurse call button. Nang makapasok ang nurse ay sinabi ko ang nangyari at ganoon na lamang ang pagkasinda ko nang isang pihit lang ng nurse ay bumukas agad ang pinto ng CR at nakita kong tuyong-tuyo ang floor. Walang indikasyon na nabuksan ang gripo at nabasa ito. Nanlamig at natulala ako. Pero kita naman ng nurse ang pamumutla at takot na rumihistro sa mukha ko. Kaya dinala muna ako sa nurse station at doon pinakalma ko. Hindi ko na sinabi kay mama ang pangyayaring yon dahil likas na mahina ang loob ni mama pagdating sa mga ganoon at baka makaapekto pa yon sa kondisyon niya. Nang mga sumunod na gabi ay hindi ako pinatulog ng pangyayaring yon hanggang sa masundan uli yon. Mga bandang 9:00 na noon. Nakaupo ako sa couch at bahagya kong hinawi ang makapal na kortinang nakatakip sa salamin ng dingding. Pinapanood ko kasi noon ang pag-ikot ng Ferris wheel sa katabing amusement park ng ospital. Nakatitig lang ako doon nang mapansin ko sa salamin na parang may refleksyon doon ng isang figure ng tao. Napaunat ako ng upo at pasimple kong kinusot ang mga mata ko dahil baka ikako na mamalikmata lang ako. Pero pagtingin ko ay meron pa ding refleksyon doon. Tinitigan ko yun at nakumpirma ko. Figure yun ng isang babaeng mahaba ang buhok. Mahaba din ang damit niya at may kakaibang muka. Biglang nanlaki ang mga mata ko kasabay ng paninindig ng balahibo ko. Pabigla akong lumingon sa likod pero wala akong nakitang tao sa loob ng kwarto. Muli akong tumingin sa salamin at nandoon pa rin siya. Pero imposibleng sa labas siya nakatayo dahil wala namang daanan doon. Dali-dali kong isinara ang kortina. Pero pagpaling ko ay bigla akong mapasigaw nang makita kong nakatayo sa harap ko yung babae. Nakakatakot yung itsura niya. Puting-puti ang mukha niya at mapupulang matang nakatitig sa akin. Puti din ang mahaba niyang buhok. Nangalisag ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Gusto kong tumakbo palabas o gisingin si mama pero hindi ko magawang makagalaw. Kaya naman idinaan ko sa malakas na pagsigaw. Si mama ay hindi man lang natinag sa pagkakahiga kahit halos mapatid na ang litid ko. Nung bumukas ang pinto at pumasok ang nurse ay hindi dahil sa nadinig niyang sigaw ko, kundi para mag-administer ng gamot ni mama na noon lamang nagising. Nawala na yung nakakatakot na babae. Nanghihinang napaupo ako dahil sa pagkagulat. Sa gulat din ni na mama at ng nurse dahil bigla na lang ako nagpabulanghit ng iyak. Hindi ko kasi talaga akalain na mararanasan ko ang ganon ng klaseng kababalaghan. Magandang gabi po mga kapasta. Ako si Melot. Sana po'y mapansin nyo at maibahagi din sa mga listeners ninyo ang kwento ng kababalaghang naranasan ko. Nagtatrabaho po ako ngayon sa isang pabrika dito sa Valenzuela at libangan namin ng mga kasama ko tuwing break time ay makinig ng mga stories dito sa channel nyo. Sila ang nag-udyok sa akin na ipadala dito ang kwento ko. 20 years old ako noon nang ipanganak ko ang panganay ko sa isang pampublikong ospital. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan. Nasa charity ward lang ako noon at sa dami ng mga pasyente ay halos magsiksika na nga kami. Gabi noon, nang maramdaman kong naiihi ako. Ipinakisuyo ko sa katabi ko yung baby ko at sasaglit lang ako sa CR. Bit-bit ko ang dextrose ko
ay iika-ika akong pumunta roon. First time kong mag-CR ng this oras ng gabi. Kaya naman parang nag-aalangan akong tumuloy. Medyo creepy kasi yung dating ng CR na yon. Pero may mga nasalubong naman akong pasyente na galing din sa loob nun at mukhang okay naman sila. Kaya naman lumakas ang loob ko at pumasok na ako sa gitnang cubicle. Hindi pa ako halos nakakaupo noon nang may marinig akong mahinang pag-iyak ng isang babae. Pinakiramdaman ko at nakumpirma kong sa dulong cubicle iyon nanggagaling. Nakaramdam agad ako ng takot dahil parang kakaiba yung dating ng boses. Parang panaghuyon. Yung maririnig mong iyak ng multo sa mga horror movie. Paano kung multo pala yung umiiyak na yun? Sa isiping yun ay agad akong kinilabutan at nagmadali akong tapusin ang pag-ihi ko. Mas lumakas ang pag-iyak ng babae. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko dahil kahit kinakabahan ay naglakas loob akong tanungin yung umiiyak na yon. Kung okay lang ba siya at kung bakit siya umiiyak. Pero nagulat ako nang biglang huminto sa pag-iyak at nawala sa pandinig ko ang kahit anong tunog. Saglit akong nakiramdam. Tahimik na tahimik. Saktong pagbukas ko ng cubicle ay nagulantang naman ako sa biglang pag-uha ng isang sanggol. Galing din doon sa cubicle nang may umiiyak na babae. Napaisip ako kung bakit niya isinama ang sanggol doon. Ganong pwede namang iwan yon o kaya naman ay ipakisuyo sa katabing pasyente. Kawawa naman yung baby. Ang ipinagtataka ko pa ay wala akong nadidinig na kahit na ano doon sa babae. Pero iyak ng iyak yung baby. Naalarma ako dahil parang nag-iihit na yung bata. Kaya naman kinato ko siya at tinanong ko uli kung okay lang ba siya at kung kailangan niya ng tulong. Pero wala pa ring sagot hanggang maya-maya ay tumigil na din sa pag-iyak ang sanggol. Nagtaka ako nang biglang tumahimik na naman. Nagpasya na akong lumabas noon nang makasalubong ko naman sa pinto yung babaeng nakasabay ko sa paglilabor. Magkatabi din kami sa delivery room. Karga niya ang anak niya papasok. Binati ko siya pero hindi niya ako tiningnan. Pormal lang ang mukha niya. Naiiling na sinundan ko na lang siya ng tingin. Pero bigla akong napamulagat nang doon siya pumasok sa huling cubicle kung saan may umiiyak na babae at sanggol. Diretso siyang pumasok pero walang lumabas na tao mula doon. Kung wala palang tao doon, sino at bakit may umiiyak na mag-ina doon? Kinilig ang buo kong katawan sa sobrang kilabot at takot. Halos nagkandara pa na ako ng lakad takbo dahil sa ginawa ko para lang makalayo doon. Nang makabalik ako sa kama ko, ay tinanong ako nung katabi ko kung ano bang nangyari sa akin at umiiyak na ikwinento ko sa kanya. Pero hindi pa doon natapos ang pagkagimbal ko dahil kinabukasan nagulantang kaming lahat sa pagkakagulo nang matagpo ang wala ng buhay sa CR yung mag-inang nakasalubong ko doon sa mismong cubicle kung saan may narinig akong umiiyak na babae at sanggol. Nagpakamatay daw dahil sa depresyon at idinamay ang bata. Nagkatinginan kami ng ate na pinagkwentuhan ko nang naranasan ko noong gabi. Agad siyang napalapit sa akin at inalalayan ako dahil bigla akong napaupo. Nawalan ako ng lakas at nanginig ang katawan ko dahil sa matinding pagkabigla. Kung ganoon, multo na lang pala ng mag-ina yung nakatakda palang mamatay ang narinig kong umiiyak hanggang sa ma-discharge kami sa ospital na yon. At makauwi sa bahay ay lutang pa din ako at hindi makapaniwala. Magandang araw po sa lahat mga kapasta.
At sa lahat ng nakikinig, lalo na po sa ating narrator, sana po'y mapansin ninyo itong ipinadala kong kwento at maibahagi sa inyong mga taga-subaybay. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Archie, 45 years old at tubong Ormoc. Taong 2010, nagmapadpad ako sa bayan ng Gumaca, Quezon para sundan ng boyfriend ko na nagpaalam lang na uuwi para sabihin sa magulang ang tungkol sa ipinagbubuntis ko. Pero hindi ko na siya nakita dahil tinakasan niya na ako kasama ang ibang babae. Daig ko pa ang pinagsakluban ng langit at lupa noon. Lutang at hindi makapag-isip ng matino. Nagpalakad-lakad lang ako doon sa lugar na yon. Hindi alintana ang pagod at gutom hanggang sa inabot ako ng gabi. Nang biglang umulan ay noon lang ako parang natauhan. Saka ko napansin na nasa gilid pala ako ng highway. Swerte naman at saktong may waiting shed pala doon. Agad akong napaupo sa bench na nandoon dahil sa nararamdaman kong kirot na biglang sumigid sa tiyan ko. Naalala ko, kabuwanan ko na nga pala noon, kaya nag-alala ko. Nagpalingali nga ako at nakita kong may mga mangilan-ngilang bahay doon. At sa likod lang mismo ng waiting shed na yon ay may isang bahay na tila kinonvert para maging isang maliit na lying-in base sa signage na nakapaskil sa gate nito. Napaka-coincidence naman na hindi ko na kailangang maghanap ng mapupuntahan kung sakaling nung mga oras na yon ay manganganak na nga ako. Pero mukhang tama ang hinala ko dahil nagsunod-sunod na ang paghilab ng tiyan ko. Nilingon ko ang bahay sa likod ko at dahan-dahan akong humakbang patungo doon. Pero nag-alangan ako dahil madilim at parang walang tao. Nang biglang nagliwanag sa loob ng bahay at may nagbukas ng gate. Bumungad sa akin ang isang may edad na babae na kaagad na nagpakilalang midwife siya doon. Nagtaka ako kung bakit hindi pa naman ako kumakatok ay alam niya na nandoon ako at siya ang kailangan ko. Pero hindi ko na pinansin dahil bigla na namang humilab ang tiyan ko. Pinapasok niya ako at nang hahakbang na ako pasunod sa kanya ay may biglang sumulpot na matandang lalaki sa bahay na nasa kabilang kalsada. Sinaway ako sa pagpasok doon dahil wala na daw tao doon. Napatigil ako saglit at napatingin sa midwife na naghihintay sa akin ng oras na yon. Namimilipit na ako sa sakit kaya hindi ko na inintindi ang sinabi ng matandang lalaki. Agad na isinara ng komadrona ang pinto. Dinala ko nito sa isang kwarto na mistulang delivery room. Tahimik at pormal ang mukha ng matanda. Pero kahit ganoon ay bakas pa din sa mukha niya ang pagiging mabuting tao. Kaya naman nagtiwala ako dito. Pinahigaan niya ako sa may kataasang kama. At matapos ang napakahirap at napakasakit na paglilabor ay nailabas ko rin ang baby ko. Nakita kong nakangiti ang komadrona bago niya ipinatong sa tiyan ko ang sanggol. Nadinig ko pang umiiyak ito. Pagkatapos noon ay unti-unti akong nakaramdam ng antok hanggang sa tuluyan na akong mapapikit. Nagising ako sa malakas na pag-iyak ng anak ko at nagulat pa ako at bigla akong napabangon. Hindi kasi agad nag-sink in sa akin na nakapanganak na pala ako at kung nasaan ako ng mga oras na yon. Binuhat ko ang bata at palingalinga ako. Ganoon na lamang ang gulat ko nang tumambad sa akin ang itsura ng bahay. Malamlam ang ilaw, magulo at halos sinasapot na ang paligid. Nangilabot ako. Hindi ganoon ang itsura ng bahay na pinasok ko noong gabi. Nagpumilit akong makababa ng kama. Binuhat ko ang baby ko at hinanap ko yung matandang komadrona na siyang nagpapasok sa akin at nagpaanak sa akin doon. Pero walang ibang tao doon at gaya sa kwarto ay tila pinamamahayan na ng mga gagamba ang buong sala dahil sa mga agyo at sapot.
Nanlaki ang ulo ko sa isiping isang haunted house ang bahay na yon. Pero parang gano'n na nga kasi hindi ko alintanang itsura ko. Nakita ko naman na nakabalot ang baby ko kaya nagmamadali akong lumabas ng bahay na yon. Nagulat pa ako nang makita kong maliwanag na pala sa labas. Sa loob kasi ay parang gabi pa. Sinalubong ako ng matandang lalaki na pumigil sa akin na pumasok noong gabi. Tinanong niya ako kung paano daw ako nakapasok doon. Ganong matagal nang nakasara ang bahay na yon at wala nang nakatira simula ng pagnakawan at mapatay yung kumadronang nakatira doon. Sa sinabi ng matanda ay pinanlamigan ako. Para akong naparalisa. Nanginig ang buong katawan ko at para akong mapapaanak uli dahil sa pagkagimbal ng pangyayaring yon. Hello po sa mga subscriber na nakikinig ngayon sa channel na ito. Ako po si Chiki. Nagtatrabaho ako sa isang medical clinic. 2 palapag ang building na yon na pagmamay-ari ng isang pamilyang mga doktor. 2013 po noon nang ma-experience ko ang para sa akin ay nakatatakot na pangyayari. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin po ako sa clinic na yon. At sumasagi pa rin sa isipan ko na hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Hindi ko na lang din kasi nagawang umalis matapos ang pangyayaring yon dahil sa hiya ko sa may-ari na pamilya na rin ang naging turing sa akin. Mahigit 10 kami mga staff doon. May kanya-kanya kaming department na hinati sa 2 shift. Sa pedya ako naka-assign bilang assistant. Noong time na mangyaring makatindig balahibong karanasan kong yun, ay nasa graveyard shift ako. Katatapos ko lang noon nakuna ng dugo ang isang batang babae na dinala sa klinik pasado 12:00 ng hating gabi. Nagsusuka at nagtatay ito at dehydrated na. Kaya kinailangan ko siyang insertan ng IV fluids. Natawagan ko noon si doktora at nasabing papunta na. Naka-duty siya sa clinic namin noong time na yon. Pero nagkaroon ng emergency sa isang ospital kaya lumipat na muna siya noon. Habang hinihintay si Doc ay gumawa muna ako ng mga paperworks. Naka-earphone ako noon at nakikinig ng music para hindi antukin. Nang maya-maya ay nakarinig ako ng boses na tila nag-uusap sa isang kwarto kung saan nandoon ang pasyente. Tinanggal ko ang earphone ko at lumingon doon. Parang wala naman. Kaya muli kong ibinalik sa pakikinig ng music. Nang walang ano-ano ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig at pagtayo ng balahibo ko sa batok. Umunat ako ng upo at hinaplos-haplos ang batok ko para pawiin ang pananayo ng balahibo ko. Tapos iniikot at ipinilig ko ang ulo ko na nangangawit. Nang bigla akong napamulagat nang makita ko mula sa salamin ng bintana ang imahe ng isang matandang lalaking doktor na lumabas mula sa room ng bata. Pamilyar ang mukha niya sa akin. Hindi ko lang maalala kung saan ko nakita. Pero sigurado akong hindi namin siya doktor sa kasalukuyan. Pabigla akong lumingon pero ganoon na lamang ang gulat ko nang hindi ko siya nakita sa likod ko. Naisip kong baka namamalikmata lang ako kaya tiningnan ko ulit sa salamin at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko uli siya doon. Napatayo ako at lumingon sa likod ko pero wala talaga siya. Sa salamin lang siya nag-i-exist. Sa kabila ng lamig ng aircon ay butil-butil ang pawis ko sa takot. Gusto kong sumigaw at tawagin ang mga kasama ko sa kabilang room pero hindi ko magawa. Napatitig na lang ako sa salamin habang sinusundan ng tingin ang ginagawa ng doktor na yon na tila ba abala at walang pakialam sa akin. Dalang stethoscope, nalabas-masok siya sa kwarto ng bata
na tila chine-check up niya. Nakumpirma ko na din na sila nga ang nagbantay sa pasyente na naririnig kong nag-uusap at hindi ko alam kung bakit nakikita siya ng bantay gayong ako ay sa salamin ko lang siya nakikita. Naluluha na ang mata ko dahil sa walang kurap na pagtitig ko sa imahe ng doktor sa salamin. Nangatong na din ang katawan ko dahil sa pagka-shock sa nasasaksihan ko. Noon dumating si doktora at nabungaran ako sa ganoong itsura. Inuupo niya ako at sa garalgal na tinig ay sinabi ko sa kanya ang nakikita ko. Nakita ko ang pagtigalgal ni doktora. Tapos ay pumasok siya sa room at kinausap ang pasyente at ang bantay. Dinig na dinig ko nang sabihin nitong may doktor na tumingin doon at tiningnan ang anak niya. Tumango-tango lang si doktora pero paglabas niya ay kita ko sa mukha niyang pagkabigla at pamumutla. Inaya niya ako sa opisina niya at doon sinabi niya base sa description na ibinigay sa amin ng bantay. Yung doktor daw na nakita ko sa salamin at ang tumingin sa batang pasyente ay ang lolo niya na siyang nagtayo ng klinikang yon. May 1 dekada na daw itong patay bago pa man ako magtrabaho doon. At nagpakita daw ito doon sa tuwing may pasyenteng hindi naaasikaso. Nanlaki ang ulo ko at tumayo ang balahibo ko habang nakikinig kay doktora. Hindi na namin yun ipinaalam sa nanay ng pasyente dahil baka magdulot pa yun ng takot dito. Sa pakiusap na din ni doktora ay nanatili pa rin ako doon. Pero sa awa ng Diyos ay hindi na ulit nagpakita o kaya naman ay nagparamdam pa yung nagpagawa ng klinik na yon. Dahil sinisigurado namin na pagsisilbihan namin ng maayos ang mga pasyente. Tawagin niyo na lamang po akong Bremy. Taga-Pasay po ako. Dati ay mga music ang pinapakinggan ko. Pero mula nang mapakinggan ko ang mga shared stories dito, ay ito na ang naging libangan ko. At meron din akong kwento. Kaya eto sana'y mapakinggan niyo din ang ibabahagi kong karanasan. Tandang-tanda ko pa noon nang magtrabaho ako bilang assistant sa klinik ng tiyahin ko. Isa siyang general physician. Katatapos lang ng dibo ko noon. Halos nasa 2 taon pa lang ako ng nursing noon nang tumigil ako dahil sa kakulangan ng pinansyal. Kaya naman inalok na lang ako ng tita ko na maging assistant niya. Naging maayos naman lahat. Nag-i-enjoy ako sa trabaho ko at nakakapag-ambag pa ako ng mga gastusin namin sa bahay. Madalas nga lang ang inaabot kami ng gabi bago makapagsara. Yun lang din kasi ang pinakamalapit na klinik sa lugar namin. Kaya naman, laging dagsa ang pasyente. Isang gabi yon, pasado 8:00 na at inilagay ko ng karatolang close. Kahit may mga pasyente pa din si tita sa loob. Pagod na kami pareho ni tita. Pero kailangan kasing matingnan silang lahat. Hanggang sa wakas ay makalabas na din ang huling pasyente. Naghahanda na ako noon para sa pag-alis namin ni tita nang humahangos na dumating si Mang Anton. Ang isa sa mga pasyente naming nuknukan ng kulit na halos linggo-linggo na lang ay nasa klinik para idaing ang kung ano-ano at kahit nga wala naman talagang nakikitang sakit si tita. Sabi ni tita, may psychosomatic disorder si Mang Anton o yung taong laging may nararamdamang sakit pero kapag chinek up ng doktor ay normal naman lahat sa kanya. Isinenyas ko sa kanya ang karatolang close pero nagpupumilit pa rin siyang pumasok. Sabi ni tita, pagbigyan na lang daw namin dahil kung hindi ay baka kung saan na naman mauwi. Nung minsan kasing tinanggihan namin dahil maaga kaming nagsara, nagalit ito at nagwala. Nagbabayad naman daw siya ng maayos, basta wag na wag lang daw siyang tatanggihan. Kaya wala akong nagawa
kung hindi papasukin siya. Walang sabi-sabing dumiretso agad siya sa klinik at nahiga. Nagkatinginan na lang kami ni tita noon at naiiling na sumunod siya rito. Ako naman ay hinanap ko ang record niya at naghintay sa table ko. Maya-maya ay naisipan ko nang ituloy ang paghahanda ko para kako pagkaalis ni Mang Anton. Ay mabilis na kaming makakaalis ni tita. Total naman kako ay siguradong hindi niya na ako kakailanganin doon dahil gaya ng dati, tingin ko ay wala namang problema si Mang Anton. Kaya pumasok na ako noon sa CR. Malakas ang tunog ng lagaslas ng tubig at sinabayan ko pa ng pagpapatugtog ng cellphone. Kaya wala akong kamalay-malay na tinatawag na pala ako noon ni tita. May ilang minuto din akong nagtagal sa CR. Paglabas ko ay nakita ko si Mang Anton na lumabas na ng klinik ni tita. Nagtaka ako na may mga nakakabit pang ECG rubber bulb sa katawan niya. At papaano niya ito nailabas nang hindi pa natatanggal ni tita. Kaya dali-dali ko siyang sinundan. Pero laking gulat ko nang bigla siyang mawala sa pinto. Gusto kong isipin na naglagos lang siya dito dahil nakalak na ang pinto. Pero imposible naman. Noon naman lumabas si tita mula sa klinik. Nagulat ako dahil putlang-putla siya. Nanlulumong na upo siya sabay iyak. Takang-taka ako kaya tinanong ko kung ano ang nangyari at bakit basta na lang lumabas si Mang Anton at may nakakabit pang ECG bulb sa dibdib. Biglang napatingala sa akin si tita at hysterical na ibinalik sa akin ang tanong kung anong pinagsasasabi ko. Sinabi niyang paano makakalabas si Mang Anton, gayong hindi nga niya nagawang iligtas ito. Habang kinakausap niya daw ito, ay nakaranas ito ng sudden cardiac arrest at tinawag niya daw ako para kumontak ng ambulansya dahil kulang kami sa mga gamit. Pero napakabilis daw ng pangyayari. Bago niya pa daw mapangahati ang CPR ay bumigay na ito. Halos matulig ako sa mga sinabi ni tita. Na-shock talaga ako. Una ay sa biglang pagkamatay niya. Mahigit 1 taon na siyang pabalik-balik sa amin at laging maayos naman ang resulta lang lahat ng lab test examination niya. At higit sa lahat, ang pagkakita ko sa kanya na lumabas ng klinik. Papaanong nangyari yon? Gayong ng mga oras na yon ay nakalapat na pala ang katawan niya. Hindi biro ang gumapang na kilabot sa buong katauhan ko. Hindi ko agad nagawang kumilos para asikasuhin ang labi ni Mang Anton dahil sa walang tigil na pangangatog ng katawan ko. Magandang araw po. Tawagin niyo na lamang po akong Gwyneth na taga Rizal. Mula pagkabata ay madalas na akong makaranas ng mga kakatuwang pangyayari. Parang kahit saan ako magpunta ay laging nakabuntot sa akin ang kababalaghan. At kalaunan, kahit binabalot na ako ng takot, ang buong katauhan ko ay nakasanayan ko na din. Pero sa dami ng mga experience ko, isa ang tumatak sa akin at hindi ko talaga makakalimutan. Ito po ang ibabahagi ko sa inyo, mga kapasta. Nangyari po ito year 2012 sa isang klinik kung saan ako nagtatrabaho bilang receptionist. Araw ng Biyernes noon, maaga akong pumasok. Pag ganung araw kasi ay dagsa ang pasyente dahil duty si Doc Hazel na siyang pinakamadaming kliyente sa 3 doktor na may-ari ng klinik na yon. Katunayan, ilang araw bago ang duty ni Doc ay halos kota na kami sa dami ng mga nagpapaschedule ng appointment. Nung umagang yon, matapos kong buksan ang roll-up, pagpasok ko sa loob ay may kakaibang hangin na sumalubong sa akin. Hindi pa man ako nagbubukas ng aircon o kaya naman ang electric fan ay dapat nga mainit ang singaw dahil kulob yung klinik. Pero malamig na hangin ang dumampi sa katawan ko.
Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Gayong wala naman akong naiisip. Agad kong isinantabi yun dahil marami akong gagawin ng araw na yon at ayokong maapektuhan yon. Nagsimula na akong maglinis ng pwesto ko. Tapos pumasok na ako sa klinik ni Doc Hazel. Kasalukuyan kong pinupunasan ang picture frame na nasa table niya nang bigla akong matigilan. Nanuot kasi sa ilong ko ang amoy ng pabango na lagi niyang gamit. Sobrang lakas ng amoy na akala mo ay nasa tabi ko lang siya. Napatitig ako sa frame na hawak ko. Napaisip ako kung inisprihan niya kaya yun ang pabango niya. Kaya naaamoy ko. At napangiti ako nang makumpirma ko na doon nga galing ang amoy. Ipinagpatuloy ko na ang paglilinis ko. Maya-maya ay muli akong natigilan. Bigla ang kilabot na naramdaman ko nang makaamoy ako ng kandila at sampagita. At hindi ko din alam kung bakit bigla akong napatingin sa larawan ni Doc na hawak ko kanina. Agad kong inalis yon sa isip ko at pumasok ako sa stockroom para kunin yung map. Pagbalik ko sa room ni Doc Hazel ay muntik ko nang mabitawan ang hawak ko nang makita ko siyang nakaupo sa swivel chair niya habang nakatalikod. Hindi ko siya naramdaman na pumasok. Nag-good morning ako sa kanya at tinanong ko kung bakit napaaga siya. Pero hindi siya humarap. Ni gumanti ng bati ay hindi niya nigawa. Kaya nanibago ako. Hindi ganon si Doc Hazel. Kaya marami siyang pasyente dahil likas sa kanyang pagiging magiliw at malambing. Iniisip ko na lang na hindi siguro maganda ang umaga na yon para kay Doc. Nagtimpla na ako ng kape at napatingin ako sa entrance door namin. Nakalak yun. Nagtaka ako at napaisip kung nakalimutan ko ba yung ilak kaya naman nakapasok si Doc. Usually kasi sa umaga ay hindi pa kami bukas noon. Nakalak talaga yun. Napailing na lamang ako. Ang aga-aga. Ang dami na agad dagdag sa isipin ko. Pumasok na ako sa room ni Doc at sa pagkakataong yon, nakatagilid na siya at nakaharap sa cabinet kung saan nakapatong ang mga picture ng asawa at ng anak niya. Tingin ko ay malungkot si Doc at tila malalim ang iniisip. Nang ipatong ko ang kape niya sa table ay ngumiti siya sa akin at nagpasalamat. Lumabas na ako at naging abala. Maya-maya pa ay nag-umpisa nang magdatingan ng mga pasyente niya. Papasok na sana ako sa room para tanungin kung handa na ba siya nang biglang tumunog ang cellphone ko at tumatawag si Doc Rico, ang kapatid ni Doc Hazel. Nagimbal ako sa ipinaalam niya sa akin. Binalot ako ng kilabot dahil sa sobrang pagkabigla ko. Napaupo pa ako. Hindi na daw makakarating si Doc Hazel dahil wala na daw ito. Nabangga daw ang minamaneho nitong kotse nung madaling araw habang pauwi galing sa ospital. Gusto kong sabihin na hindi totoo yon. Hindi yun si Doc Hazel dahil nandito siya sa klinik at kasalukuyang nagkakape. Pero kapatid niya yung nagsabi. Nagtatakang nakatingin sa akin ang mga pasyente. Naghihintay nang tumayo ako at mabuhay na humakbang papunta sa kwarto ni Doc. Nanginginig kasi ang buong katawan ko. Nang makapasok ako, ay lumapit ako sa table niya. Hindi ko na kinaya at naglulupasay na ako sa sahig nang makita kong bakante ang swivel chair niya. Wala siya doon. Pero ang mas nakagigimbal, may bawas na ang kape na ibinigay ko. Humigo pa siya ng kapeng inihain ko. Ang hirap paniwalaan kung papaano nangyari yon. Pero kung papaano niya nagawang makapunta sa klinik niya sa huling pagkakataon ay si Doc Hazel na lang ang nakakaalam. Mga kapasta, magandang araw. Ako po si Glenda. Kailan ko lang po na-discover ang channel na to at natutuwa ako na may ganitong channel pala na pwedeng magbahagi ng karanasan mo
tungkol sa kababalaghan. Kaya sumubok din ako magpadala para maibahagi ko din ang naging karanasan ko. Ganito po kasi ang nangyari. Nagpunta po ako sa kapatid ko noon sa Kabuyaw para ipaglaba at ipagplantsa siya. Extra income na rin, pantusto sa pangangailangan ng anak kong 3 taon. Byuda po kasi ako. Kasama ko nga pala ang anak ko noon dahil wala naman ako mapag-iwanan. Hindi ko po alam kung anong nakain ng anak ko nung gabi. Bigla na lang sumakit ang tiyan at nagsuka. Nataranta ko dahil nakailang suka na siya noon at walang tigil sa pag-iyak. Ang sabi ng kapatid ko ay dalhin ko na daw sa doktor. Agad naman akong kumilos matapos akong bigyan ng pera ng kapatid ko dahil wala daw pampublikong ospital sa lugar nila, kundi malaking pribado ang mga klinika. Nakakita ako ng pinakamalapit na klinik pagkalabas lang ng subdivision nila. Noon ay pasado 6:00 na, kaya nagmamadali ako dahil baka mapagsaraduhan kami. Paglapit ko doon ay tila sarado na nga dahil wala namang nakalagay na close na karatula. Bahagya namang nakababa ang roll-up. Sumilip ako sa salaming pinto. Wala akong nakitang pasyente doon at wala ding nurse o kaya naman ay receptionist. Nalumo ako at napaisip kung saan ko pa kaya dadalhin na malapit na klinik. Naaawa na ako sa anak ko. Walang tigil sa kaiiyak dahil sa sakit ng tiyan. Tatalikod na sana ako nang may makita akong tao na papalapit ng pinto. Nang lumingon ako ay nakita kong isang lalaki na naka-scrub suit at uniforme. Nakangiti itong kumakaway sa amin na tila pinapapasok kami. Natuwa naman ako at mukhang i-accommodate naman kami. Nang makapasok ay pinaupo muna kami at sinabing maghintay lang sandali sa doktor dahil nasa loob. Habang nakaupo kami ay doon pa nagsuka ang anak ko at umabot sa sahig. Sinabayan niya pa ng pag-iyak. Kaya naman nataranta ako. Agad namang lumapit yung lalaki na hindi ko alam kung nurse ba o receptionist. Inako niya ang paglilinis at aasikasuhin ko na lang daw ang anak ko na walang tigil sa palahaw na iyak. Pumasok yung lalaki sa CR. Dala niya ang map at sa puntong yun ay biglang lumabas ang doktor mula sa kwarto. Nagulat nang makita kami. Close na daw ang klinik. Papaano daw kami nakapasok doon? Sinabi kong may staff sila na nagpapasok sa amin doon. Nang makita ng doktor ang anak ko na wala ang pagkunot ng noo niya at tinanong kung ano bang nangyari. Sinabi ko na napabuntong hininga siya at napilitang pinapasok kami sa kwartong naroroon. Matapos siyang ma-check up ang anak ko at mabigyan ng gamot ay tinanong niya ulit ako kung sino ang nagpapasok sa amin. Close na daw kasi sila at inutusan niya ang assistant niya na bumili ng pagkain nila. Noon naman biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isa pang assistant niya. Babae na yon. Nagulat din nang makita kami. Tinanong ng doktor kung yun daw bang nagpapasok sa amin. Itinanggi naman yun ng babae at sinabi ko din naman na hindi dahil lalaki yun. Parang may pagkabakla. Naituro ko pa ang itsura nun na nasulyapan ko sa isang grupo ng mga nakadisplaying picture doon. At nandoon kako ang lalaki sa CR at nagmamap ng suka ng anak ko. Hindi ko alam kung nagulat o natakot ang rumihistro sa mukha nila at nagkatinginan ng doktor at yung babae. Medyo nagalit pa nga yung staff nang sinabihan akong wag daw akong gagawa ng kwento. Imposible daw kasi ang sinasabi ko dahil ang lalaking tinutukoy ko daw ay may ilang buwan ng patay. Ako naman ay hindi nakahuma sa sinabi nila. Pero nang makabawi ay nakipagtalo ako at ipinilit kong totoong sinasabi ko. Pero wala na akong nagawa kundi kilabutan mula ulo hanggang paa nang patunayan nila sa akin na matagal na ngang patay ang lalaking yun. Hanggang sa makauwi kami ay hindi na bumababa ang balahibo ko. Tayong-tayo pa rin ito
dahil sa sobrang kilabot. Napakabait naman kako nun at sinigurado niyang magagamot ang anak ko ng doktor nila.